nung buto na yon. At nung nakita namin, upon first look, no, mukha naman talaga siyang buto. But we did not want to say anything yet until ma-validate talaga namin na human remains yon. So ang ginawa natin, hinintay muna natin ang Chief of Police ng Laurel na magsabi na buto nga talaga siya. And he released a statement saying that it does appear to be the bones of a human person. At dun lang tayo nag-confirm. Dalawa pang sakong may lamang hinihinalang buto ng tao ang nakuha ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Kaugnay pa rin ito sa patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero. 3 beses sumisid ngayong araw ang technical divers ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Mula sa lokasyon kahapon, lumipat ang mga divers sa layong 20 metro patungong timog silangan ng lawa. Hindi madali ang paghahanap lalo't malabo ang tubig. Mano-mano ang ginagawang paghahanap sa mga labi ng mga sabungero. Kasunod din ito ng testimonya ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na sa lawa ng Taal umano itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Nila itong nilalagyan ng palatandaan dahil kailangang may mga tauhan pa ng soko ng PNP para itong maidokumento ng maayos. Pasado alas 8 ng umaga nang may makapa ang mga divers at kaninang hapon naiangat na ito sa harap ng soko. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement niyan. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. May grupo yan na kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Ba't saan niya nasanay ka magsalita magpagsinungaling ang tao? Hindi mo ba alam, tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Ano ibig sabihin ng 5,000 isang ulo? Papatayin po daw kami, 5,000 isang ulo. Kumpirmado, nagkakalat talaga ang mga sako na may lamang mga buto. At may mga nagkomento na tanim buto daw. Maniniwala ba kayo na yung nakita sa pagsisid, tanim buto daw? Sino magtatanim kaya? At may reaksyon, pati na ang Coast Guard kaugnay dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Nakita nyo kung gaano ka hirap kanina. That is the reason why we had you be present at the site. Ito sa Taal Lake, ito mga at may nagreklamo na dahil apektado na umano ang palaisdaan, lalo ng tilapia sa Taal Lake. Pero kung totoo man ito na ang mga buto dahil susuriin pa itong mabuti sa soko, ito nakita nyo sa soko, at mag-DNA match pa, no? Kaugnay dito.
So, apektado daw ang kabuhayan sa tilapia diyan sa Taal Lake. Pero kung totoo man ito, matagal na, no? 'Di ba? 2021 pa. Nung nandun kami, nandun ang DOJ, CIDG at PNP, at ang Coast Guard, meron ding isang team ng CIDG na nasa shoreline. No? Tapos habang hinihintay kami, dahil nanggaling pa kami ng Talisay, papuntang Laurel, nag-ungkat-ungkat lang sila dun sa mismong area kasi yun po yung tinuro din ng informant natin bilang jump-off point ng mga suspects natin kung saan sila tumuloy para ihulog na yung mga katawan, no? So, habang nandun kami sa tubig, biglang may tumawag po na taga-CIDG na nandun sa shoreline at sinabing positive na may isang sako na retrieve malapit doon at nung binuksan nila, may buto nga. So, ang ginawa po natin, ang Coast Guard nag-supply ng isang rubber boat para makita na namin yung buto na yon. At nung nakita namin, upon first look, no, mukha naman talaga siyang buto. But we did not want to say anything yet until ma-validate talaga namin na human remains yon. So, ang ginawa natin, hinintay muna natin ang Chief of Police ng Laurel na magsabi na buto nga talaga siya. And he released a statement saying that it does appear to be the bones of a human person. At dun lang tayo nag-confirm na meron nga tayo nakita doon. At ayon sa ulat, yung mga nakuha na mga buto na pinaniwalang buto ng tao dahil kailangan i-confirm pa sa pagsusuri, kaya dala ngayon sa Soko mga kapatid, ay mga sinunog daw. Again, this is still up for validation. We have no information on the identity of the person. This will be subjected to a DNA test, as mentioned already in our statement. The DNA matching is actually underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawala at ima-match po natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi man po na tumugma sa DNA testing? Magandang tanong yan. Actually, we will be, if ever, step 1, ma-certify natin na human remains siya. Pero step 2, hindi siya tumugma doon sa DNA ng mga kamag-anak ng mga nawawala. Then we have just opened a completely new case. Dahil, syempre, tao pa rin yun. At, so, paano kaya nila makuha yung DNA? Naalala nyo yung sabi ni Dundon na may 2 batch umano sa mga kamag-anak na nawalan ng miyembro sa pamilya ng mga sabungero, pero nabayaran ayon kay Dundon ng 50 million. Ang laki, ano? 50 million daw ang 2 grupo. So, ngayon, paano makuhaan nila yon ng DNA match kung ayaw na nilang makisali dahil sa cash sunduan? Kung hindi natin masasabi na kaugnay siya dito sa kasong ito, then malamang kasama siya sa ibang kaso. We are very surprised at that development dahil alam nyo, kahapon ano lang talaga dapat yun eh. Initial site assessment lang. Initial site assessment. Pero may nakita sila hindi doon sa laod, mga kapatid. Sa tabi lang nakakuha sila ng sako na may laman na mga sunog na buto. Pero yun nga. So, nakuha nila yon. Unit na kumuha niya, no, tinurn over natin sa Soko. Sir, ilan yung sako po na nakuha natin? Initially, yung kanina, yung ating nakuha, no, 2 sack siya sa magkaibang lugar, no.
laman ng mga sako na naroon? It is still going to be determined ng SOCO, no? Hindi kami makapag ano doon. But again, nakita nyo naman, you have witnessed yung operation namin Ito kanina. rin ba to, sir? Kagaya nung na-recover kahapon? I cannot say anything about that kasi sila yung nag-take charge. At ito ang bidyong inilabas mga kapatid sa ilalim ng Taal Lake. Ito, kita niyo. May itim ang tubig pala. Ito inilabas sa Coast Guard, Batangas. Yon ang video sa ilalim. Okay, tuloy natin. Agad nakita nyo once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin, kinalalagay kagad appropriately sa isang bag, no, para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng katawan ng tao. Sir, anong naging role ng NBI and ng prosecutor nung niretrieve itong mga sako? So, kasama naman sila, it's a whole of government approach, ika nga, no? So, ang NBI being under the DOJ, kami na rin-request ng DOJ to do the underwater operations, ay sama-sama kami dyan, no? Together with the PNP. Sir, saan po na saan nakita yung mga sako po? Malapit ba dun sa napagkikitaan din dun sa kahapon? Yung mga sites kasi, di ba, na-mention namin may search pattern. So, may straight line tayo na search pattern, tag 100 meters yan. So, yun yung binabaybay ng divers natin. Then, naglalagay tayo ng flotation device pag nakita natin yung isang suspicious na object dun sa baba. So ganun yun, tinatagging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para pag dumating yung ibang ahensya ng gobyerno, pag in-extract natin, properly natin ma-document. Sir, galing kalalim? Yun nga, dalawa yung lugar. Yung initial, yung isa, yung first natin is nasa 70 feet. Approximately. Yung isa nasa 50 feet. Sir, may nakuha mo sako doon sa fish pond, doon isa sa mga source? Fish pond. Wala tayo dun sa fish pond. Sir, saan eksakto nakalagay yung mga object, yung mga suspicious na object na yun? Yung sako na pula o merong iba pa? Yung sack kasi, no, tandaan natin malalim yan, no? Then, pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Confirm ko lang po ito yung pulang net. Yes, yun yung fine mesh net. Kumbaga secondary yon to preserve, no? Whatever object we will find. Kasi nga, katulad nung kahapon, no? Siyempre, merong mga sacks dyan. Kasi this is may mga fish pen, no? Hindi natin alam kung yun ay debris coming from fish pen, no? So, merong matatagal na nagugutay-gutay na, meron ding mga buo pa. Then may laman yan. So, iniisa-isa yan. Then, yung SOCO, they will determine kung ano yan. They will handle. Sir, tama na, sir. Buo ba yung plastic or yung sako? Buo ba siya? Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. So, sir, yung nakita namin na pula, hindi na yun yung pinaka-original Ay, hindi sako? yan. So, kung pagbatayan natin yung testimonya na mula pang taong 2021 o anong taon na tayo ngayon,
2025, no? So may mga sakong gutay-gutay na talaga. Pero dito natin malaman mga kapatid na yung pahayag ni alias Totoy na si Dondon ay tumugma sa sinabi niya. Kung maalala ninyo, in-interview siya ni Ted Filon at gustong ma-establish ni Ted Filon sa interview yung personal knowledge sa tumindig na saksi. Balikan muna natin yung bahagi sa interview. Sa iyong pagkakataon na ibinigay sa aming programa, pwede ba kitang tawagin Dondon? Yes, sir. Okay lang po. Sige. Salamat, Dondon. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin Limitado ang oras pero mahaba ito na interview ni Ted Filon. mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ? Update lang mga kapatid na sa interviewing ito, nangyari ito July 4 pa. Ano ba ang sitwasyon nito? Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDJ. Okay. So, when you say inaayos, ito ba'y napirmahan mo na, Dondon? Mayroon lang kulang ng konti. Itong araw na to, kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ. Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. Kasi ngayon July na. So, ano bang kwento doon, Dondon, kung bakit ngayon July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man doon? Sa ano lang, at medyo kasi putol, pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahilan, Dondon? Iniimbestigahan pa na sinusipan na maayos ng mga CIDJ, gawa ng may kakulangan lang yung aking... Nang na-interview siya ni Ted Filon, di pa sinimulan yung pagsisid sa Taal Lake. No? Pero sa kanyang testimony dito mga kapatid, ay tumutugma na may itinapon. May nakita. Pero di pa na-kumpirma kung ito ba talagay buto ng tao. Basta ayon sa mga otoridad, mga buto sinunog daw. Mga dokumento na sinubmit. So, nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang? Mga kailan kaya ito at nung panahong yon, ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung USB, yung paglukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga ng USB, Dondon? Yung si John Lasco po. Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po.
mismong pulis na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang June, bago natin tunghayan tong kaso nitong ang si Lasco na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala nga per record, bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge? Ito, gustong i-establish dito ni Tid Filon yung personal knowledge mismo ni Dundon. Lahat po yan, may personal knowledge po ako. Gawa ng ako mismo ang kinausap na ni Eric De La Rosa. Kasi si Eric De La Rosa, siya po ang nagmumonitor doon sa screen kung saan nakikita yung panunyupi. Tinatawag sa akin ni Eric De La Rosa at tinatawag ko rin kay Mr. Atong Ang. Pag sinabi at sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yung gagawin mo dyan. So pakituloy lang ang kwento. Pwede ba tayo mag-specific lang dito para lang alam mo yon sa mga may duda sa iyo, sa mga sabi mo nga sinisira na yung kredibilidad, para lang tayo mag-specific na kaso. Halimbawa kasi itong mga cases ngayon, itong nawawalang sabungero, may mga lugar kung saan sila huling nakita. Dito ba sa kaso halimbawa nitong mga taga San Jose del Monte, Bulacan na napunta diyan sa arena sa Santa Cruz, Laguna, may mga maaari ka bang ikwento yung paano ang nangyari? Sino ang dumukot? Nung dinukot sila, paano tumawag sa iyo? Saan dinala? Etc. Sa totoo yan, si Eric De La Rosa, siya nakamonitor sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang call sign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito. Then pagkatapos itinatawag ko kay Bito, pinakausap ko din naman yung mga tao na may reklamo lang sa inyo. Okay, nawala. Naputol ba yung linya? Naputol yung linya? Ng estado sa kaso po ng mga nawawalang sabungero. Alas 7 ang usapan ninyo again? Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin Mr. Atong Ang, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, may binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung Colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong Bito, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Colonel active sa PNP. So, sino kaya yon? Ang tinutukoy ni Dundon. Di kaya itong kernel na ito na dating regional director ng CIDG na ngayon ay isinailalim na ng may aksyon na ang PNP kaugnay sa kanya. Maalala ninyo, di ba ba, sa Senate hearing, siya'y itinuturo ni Atong Ang na nagsuggest daw na dudukutin na lang natin yan. Naalala niyo? Ito, bahagi para sa mga hindi nakakita sa Senate hearing. Daw ay nag-volunteer na dukutin na lang yung mga suspect na yan. Narinig ko po kanina. So narinig mo lahat ng sinabi niya kanina? Yes, sir. Okay, you have the floor. Either you confirm or deny lang sinasabi ni Mr. Atong Ang. Sir, ganito po yun, sir. So, malinaw to yung sabi ni
ang sinabi ni Senador Abato. Ikumpirma mo ba o i-deny yung sinabi ni Atong Ang na ikaw ang suggest na dudukutin na lang? Hindi niya sinagot kasi dito yung categorical question. Last year, nung ako po'y nasa assigned pa sa NCR CIDG as the regional chief, kakilala ko, kaibigan ko si Joseph Lumbad, and humingi sila nga ng tulong na because Joseph Lumbad is working for the Lucky 8 kasamahan po nila Mr. Atong Angser. And ang sabi ko, gawa po kayo ng letter request for police assistance. Yun na nga po yung i-present po kanina at naka-address nga po yun kay General Ferro sa director. So, di niya talaga direktang sinagot. I-deny mo ba ang pahayag ni Atong Ang na ikaw ay nagsabi na dudukutin na lang natin? Ito. Pero sa amin, sir, for purposes na kailangan po naman talaga namin, kayo po, sir, lahat naman tayo bilang police, for police assistance, intervention, kailangan may basis. Kaya gumawa po ng sulat si Attorney Santos from the Lucky 8 Corporation, address to Director CIDG, ako po ang nag-receive, and usap-usap na po kami, kasama na po noon yung NBI. That's the first time na, doon nga po, nagpunta kami minsan sa office na ni Mr. Atong Ang sa Mandaluyong, sir. At saka, sandali it was recorded during the last hearing. Yes, sir. Na si outgoing CIDG Director, General Ferro, was blinded by that operation. Hindi niya alam. Hanggang sayo lang ang coordination, hindi niya alam. Diba? Naggulat pa nga siya. Meron pala kayong operation na ganun ginagawa. Hindi niyo pinapaalam yung director ninyo. Sinabi ko po yung sa kanya kasi kung makikita niyo po, sir, yung letter request for police assistance addressed to Director CIDG, ako nasabi naman ni General Ferro po noon, sir. O, ikaw na no, yung bala. Sa NCR CIDG na, kayo na humawak. Kaya ako na po ang nag-receive, sir. And after the police operation, may CIDG talaga siya. may Klaruhin natin, ha? Nag-deny si General Ferro na hindi niya alam yon. Tapos sa'yo, nagsasabi ka na siya nagsabi sa'yo na ikaw ang bahala. Yes, sir. After the police operation that we have conducted, sir, entrapment operation, we have submitted a spot report and development report na may huli po kami, address na nakasuhan, nahuli nakasuhan, ginawan po namin ng spot report at address po yung sa Director CIDG, sir. Kaya hindi po pwedeng sabihin, sir. Deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero So, di na niya matandaan. kung may nabitawan mo akong salita, pero pabito. Yan ang categorical question talaga dito ni Senador Bato. Totoo ba ang sinabi ni Atong Ang na ikaw mismo ang nagsabing dudukutin natin yan? Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin na lang yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po yan, sir. Sir? Kwento ko. So, parang nasagot niyang yes, sir. No, ang tanong, totoo ba ang kwento ni Atong Ang na ikaw ang nag-volunteer na dudukutin natin yan? Pagkatapos sabi niya, yes, sir. Ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. Deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may... So, categorical question, totoo bang sinabi o hindi? Pero sabi niya, hindi daw niya matandaan kung sinabi ba niya yan. Nabitawan mo akong salita, pero pabito man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkakaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime. With the NBI po, sir. Andali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired, hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind.
sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So, Tinanong siya, true or false? Sabi niya, no, sir. sinungaling si Atong Ang. Di ko na po matatandaan, sir. So, parang takot yata siyang magsabing, nagsinungaling ba si Atong Ang? Yeah? Takot siya magsabing, nagsinungaling ba? Dahil nang tinanong siya, nagsinungaling ba si Atong Ang sagot niya, di na daw niya matatandaan. Huwag kang selective, ba? Police Colonel, ito, balik natin si Dondon sa interview ni Tid Pailon. Naka-duty kasi yan dati sa dati sa krami naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano yun? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot. Sino gumagawa ng aksyon na pagdukot? Yung may mga tao kasi yan, may isang grupo sila na marami yan, may police at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta kagad yan sa arena. Then, pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay, at pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero? Yes, sir. Opo. O sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saang particular na grupo na nandaya ito? Saang kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz at saka sa Lipa din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, no, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Ito ba? Pwede mo sa aming isalaysay lang kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Ano kwento dito? Sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa, nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo tope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam po kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahong... Go ahead. Pagkatapos nun, sinusundo na sila nung grupo ng mga pulis at civilian. Okay. Sa mga panahong yun, nasaan ka, Don? Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang, doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroon ito na Rizal si Mr. Atong Ang, yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandun ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang, at pagkatapos, pag tumawag na sa iyo na nadampot na itong mga sabungero, kamo, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga tao, mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito para mag-usap kayo. And then, tinatawag ko kay Bito, yung grupo niya, pumunta naman sa farm. Okay, saan dinadala, halimbawa, itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna? Saan sila dinala? Saan? Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yun? Safe house ba yun? Ano yun? Rest house ba yun? Ano yun?
Sir, may isang pulis kasi doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin, tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya-maya, maano tayo ni Mr. Atungang. Ngayon, isang pulis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan, kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinukot, dinampot ng mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yan, personal knowledge, kaugnay sa pagpatay kung siya nandyan ba. Wala siyang personal knowledge kaugnay dyan. Pero tumugma talaga yung pahayag niya na may itinapon dahil may nakuha ang mga otoridad ngayon. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang naglakas loob na bidyuhan. Yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atong Ang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula, at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Onigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sabungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video yon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba? Sir, nung kompleto ako niyan dahil pinuforward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, naitago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita na nasa bulsa ko, kuya, ano yan? Ay, yun, naisama ko na rin pagsunog. Oo, so sa ngayon, wala kang hawak na video na iba maliban doon sa USB na hawak mo ka mo at may duplicate ka na? Opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Ano rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o dispute yun. Okay. Ngayon, sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati, so ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at posibleng sagot ni Don, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan? Okay. I-skip muna natin ito dahil masila na yon na bahagi na sinabi niya. Mo personal yung pagtatapon ng mga bangkay sa lawa. Yes, sir. So maaring sabihin ngayon ba kasi Don, ang lawak kasi ngayon yung surface area ng Taal Lake ay 234.2 square kilometers ito. Maaring hindi mo matutukoy specifically kung saang banda ng lawa itinapon ng mga bangkay? Yes, sir. Pero may ginagawa na mga CIDG sa ngayon. Pero kahit sa interview ito, di niya matukoy kung saang banda sa Taal Lake itinapon. May mga sako-sako ng nakuha na yung iba ay kumpirmado daw sinunog na buto. So, paano kaya pinatay? Sinunog ba muna bago isinilid sa sako? Kaya sunog ang buto?
Meron na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Doon sa mga binabanggit mo na mga video na pinapadala sa iyo, may sinasabi ka na napapanood rin ito ni Mr. Atong ang umano? Yes sir. Pinapakita ko yan sa kanya. Grabe naniniwala pa kaya sa Panginoon ang mga taong gumagawa na nasa likod nito? Ano sa palagay ninyo? Meron ka bang mga parang recording o pag-notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita, at sino-sino doon sa mga case studies ng mga 34 nawawalang sabungero, kung sino mga to? Sir, ang may pinanghawakan lang ako, yung boat, sir, na pagkatapos nila katayin, hihingi ako ng pera kay Mr. Atong Ang. Mayroong boat, sir, na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. May mga perma at saka yung isang... Simulan ng kakabahan ang mga tumatanggap nito na mga otoridad dahil hawak niya ang talaan sa butcher kung sino yung tumanggap ng pera. Alam nyo, yung team leader daw, 2 million ang sahod sa isang buwan. Team leader, malaki kasi sahod ng team leader, sir. Simula nung nawala si John Lasco, 2 million na kagad ang monthly nung pinaka-team leader. See? 2 million monthly. 2 million ang buwan na sahod. So, laki talaga ang pera sa sugal kung totoo ito, mga kapatid, dahil under investigation pa. Napakalaki talaga ang makita. Pero, dami din ang nalulong sa bisyo na sugal. Dahil ayon sa Senate hearing na pinamumunuan ni Senador Bato, may mga bata pa na nagkitil na ng kanilang buhay dahil nalulong sa sugal. At may pulis din na naging hold-upper sa 7-Eleven dahil lulong sa sugal. Grabe talaga itong problema. Maliban sa shabu, pogo, at itong sugal na ito na online sabong pa rin. Itong sinasabi mo na pagtawag kay Ginoong Ang, kapag meron ng identified na umano'y ng dadaya at dinampot ng mga pulis, ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Katulad niyan, sinasabi niya na sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pera na galing pambaya doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano nyo yan, diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan, na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Don? Yes, sir. Yung isang grupo kasi na yun. Dali, puputol-putol ka lang. Hello, Don? Sandali. Noong time kasi na maraming nandaya, nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin to, babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority, ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha nakikinig. Pero may mga tao na mga mababait, yung hindi ko sinali sa Sa affidavit? Oo.
Yung Yes, sir. yung Lapit ko. yung sinasabi mong alpha, ano ibig sabihin nun? Sila yung mga miyembro. Sila yung nasa top rank. Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Yung voucher na sinasabi mo, no, na hawak mo ngayon, no, sa voucher na iyon, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Ang nakalagay kasi doon, yung monthly ni yung isang pinaka-team leader, and then yung intel lang kasi nakalagay doon. Pero Lagot ang team leader nito, ha? Yung monthly, merong 2 million. Grabe, ano? 2 million ang monthly. Oh. Kaya nga, di tayo magtaka. Naalala nyo yung interview ni Pia sa isang konsyal na inambos. Nagtaka siya, naambos siya. Pero walang investigasyon daw umano na nangyari. Kailangan pa na magreklamo siya. Puntahan muna natin yon. Makakausap po natin ngayon Calamba City Councilor Arvin Mangiyat. Ito. Arvin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi po, Ma'am Pinky. Kanina po, inilahad ninyo doon sa report ni Pinky pala. na nagkaroon po ng ambush attempt. Lilinawin ko lang po, noong 2021, ang sabi ninyo, pauwi kayo, 1 a.m., at meron 2 Fortuner at 2 motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. At parang ang sabi niyo po, halos 200 bala. Ano po nangyari? Kayo how were you able to escape that? Marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay nung time na yon. Siya pala'y dating pulis. Dating pulis, naging barangay captain, at naging konsyal. Inambos siya sa mga armadong kalalakin at lulan sa 2 itim na Fortuner at mahigit 200 na mga balang niratrat. Pero swerting, di siya natamaan daw. 29 po yun, 2021. Yung mga tao na po, after nung shootout sa akin, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil nag-automatic lock po yung sasakyan ko, nag-total wreck po. Marami pong nagtaka na pagbukas po nila ng pinto, bigla po akong lumabas at buhay po. Wala po akong naging tama po ng bala. Mga galos lang po mula po sa bubog ng sasakyan. 200 bala, Councilor? Yes po. Kulang-kulang 200 na bala po. At ni isa wala akong tumama sa inyo? Wala pong tumama, ma'am. At nasundan na rin po. Nung nakaraan pong 2008, may nagtangka na rin po sa akin, inambush din po ako. 97 na bala naman po. Wala rin pong tumama. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyo, sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi niya wala kayong driver. Yung pong mga bystander na po, yung pagkaalis po ng mga namutok sa akin, kala siguro nila patay na ako. So nag-aalisan na po sila. And yun po, yung mga taong sumaklolo po sa akin ang nagbukas na po nung sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga pinto. Bulletproof, I assume, yung sasakyan, sir? Hindi po, ma'am. Total wreck po yung sasakyan. Makikita niyo po yan, ma'am, nung in-interview po ako sa GMA. Opo. At obviously, may police report po nito nung June, nung 2021, maybe a day after. Ang totoo niyan, ma'am, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka. Ngayon, sa media lang lumabas. Asan ang police report? Grabe, di kaya walang involved sa payulang natanggap, lalo na yung sinabing tag 2 milyon ang isang buwan? After 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation nung pong nagreklamo na ako sa DILG mo. Noong nagreklamo ho kayo saan, sir? Sa DILG po. Nagpadala na po ako ng letter noon kasi barangay captain niya po ako noon. Inambush nila ako tapos wala pong nangyaring proper investigation. So nag-letter po ako
sa DILG. Tsaka lang po nagkaroon ng investigation yung R7 and combined po ng PNP Calamba. After 31 days, ma'am. Kaya po malaki ang... Ito ang bagong testigo umano, no? Kasunod kay Dondon. Check ko na talagang mga pulis po ang nag-ambush po sa akin panahon na yun. Ano ho ang motibo sa palagay ninyo sa naging pagtangkang pagpatay sa inyo? Nung panahon na yun, ma'am, ang mga patayan naman nangyayari dito sa atin noon, panahon po ng mga high value target eh. Kaya po nasa isip ko noon, nilagay din po nila ako sa high value target ng PNP. Dahil, bakit ho kayo high value target? Hindi ko po alam, ma'am, kung bakit nila ako inilagay sa high value target. May nakapag-inform lang po sa akin na mga pulis din, na mga kaibigan ko po. Kasi dati rin po akong pulis. Dati kayong pulis, naging barangay captain at ngayon councilor. At ang sinasabi nyo nga, medyo malaking palaisipan sa inyo bakit hindi nagkaroon ng masusing investigasyon after that ambush attempt. Yes po, ma'am. Sa kabila po noon, nung maging city councilor na po ako, tuwing lalapit na po yung anniversary ng ambush sa akin, taon-taon po ako nagpapadala ng email sa Office of the President sa Malacanang, sa DILG, sa NBI, sa NAPOLCOM, kay RD, sa aming pong PD. And wala po silang naging masyadong action. Ang meron lang po yung report ang DILG. Nako, lagot ngayon sa investigasyon ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Kailangan talaga na maimbestigahan yan. Bakit walang aksyon sa investigasyon? 2 beses siya inambos. Ito na nga po yung cross-matching. Nung nag-request na po ako ng cross-matching, yun nga po, meron pang 2 ambush victim din po rito. Yung si Police Captain Jeronimo, saka si ex-Police Chavez, Edwin Chavez. Noong February 27, 2021 po siya inambush. Saka po ito si Police Captain Christopher Jeronimo noong March 16, 2020. Inambush din po ito. At yung mga baril po na ginamit. So, yan. Unti-unti nang lumabas yung pahayag ni Dondon, no, sa interview kaugnay sa sinabi niyang may inambos at sinabi niyang sino ang nag-utos. Alam na yun ng opisina, alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing intel, may katayan na nangyayari. Okay, pwede ba naming kumbaga... At ang kabuuan nito, nauna na nating tinatalakay, nasa ibang video mga kapatid, no? So, balikan natin ang pahayag sa Coast Guard. Ano yan? Secondary? No, it wasn't transferred. It is a protection. So, the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Pero yung itsura, sir, nung pinaka-raw, in its rawest form, nung nakita, gutay-gutay na ano yung itsura? Yung cover niya, no, kapaka nga dun sa bottom eh. So, parang siyang sack siya na, siyempre strands siya na hinabi mo. So, medyo gutay-gutay na siya. So, to keep it safe, no, pag inangat, iniibabawa natin siya ng fine mesh net. Okay, so abangan natin mga kapatid ang patuloy na paghanap sa sinabing mga itinapon sa Taal Lake. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the